Umpisa sa pagdinig ng 2024 proposed budget ng Transportation Department, ang umano'y nakawan sa NAIA. Pinag-usapan din ang pondo para sa Coast Guard, partikular ang panggastos para bantayan ang mga dagat ng bansa. Nakatutok si Cedric Castillo. Ang habulan sa Bajo de Masinloc nitong Biyernes at paglatag pa ng China ng harang para hindi ito mapasok ng mga mangingisdang Pinoy. Dagdag lang sa mga dati ng banta sa ating mga dagat na binabantayan ng Philippine Coast Guard. Sabi ng ahensya sa hearing ng Senado para sa budget ng Transportation Department na nakasakop sa kanila, aabot sa 100 bilyong piso ang kailangan nila para sa pagbabantay. 28 lang daw kasi ang malalaki nitong barko na pwede sa West Philippine Sea. If we will be assigning at least 2 vessels per regional offices, that means we need 30 capital ships, 30 bigger ships, 2 billion times 30. Times 30. 2 billion, Madam Chair, is a very conservative estimate. Hiwalay pa ito sa kakulangan sa tauhan na sa ngayon ay nasa 30,000 lamang. Malayo daw yan sa mahigit 100,000 personnel na kailangan para sa target na mapostihan ng 3 personnel ang bawat kilometro ng 36,000 kilometer coastline ng bansa. Iniakyat na sa Senate Committee on Finance ang mahigit 214 billion pesos na 2024 budget proposal ng DOTR. Pero bago nito, binusisi muna ang diumano'y pagsubo ng $300 na nakaw diumano sa isang airport passenger ng isang tauhan ng Office of Transportation Security na sakop ng Transportation Department. Binasa sa komite ang pahayag ni OTS Administrator Undersecretary Mau Aplasca na nakalive daw kaya hindi nakadalo. Kahapon, nanawagan ng House Speaker na mag-resign si Aplasca. Why I am now being attacked for going after corrupt officials? The case involving stealing of $300 bill is still being resolved. Mauna pa nawala yung mga nag-iimbestiga. There must be something wrong somewhere. At kahit inaako raw ni Aplasca ang full responsibility bilang leader sa kung anumang pagkukulang ng OTS, sabi niya, however, I will not allow anyone to humiliate and allow any wrong information to thrive because of how unjust it is to the good men and women of OTS. My family, who in my more than 40 years serving the country, is hurting now more than ever such insensitive, malicious and personal attacks. Pag-aaralan namin, mag-uusap kami, no? Siguro dapat tingnan din natin yung kanyang posisyon. Tiniyak ng DOTR sa Senado na hindi na raw aabot sa 1 buwan at ilalabas na nito ang resulta ng investigasyon sa personnel ng OTS. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.